nakala ko hindi tayo makapag-record eh. Tangina nung sabi ko, 'di ba? Kanina nag-grip tape ako. Sabi ko kailangan kong maano to. Kailangan kong maranasan. I mean, Kailangan mo ma-experience. clean naman yung mouse ko eh. Like white kasi siya eh. So nakikita ko lang grip tape dun sa sa lalagyan niya. Ano ba yung mouse mo ngayon? Rock Gahum. Gahum. With Shout out sa ECPC. 3395 sensor, yung latest ngayon. Pau? Nasa siya, nasa 2.5 ang presyo nito. 2.5. Mas magaan lang. Sarap din gamitin. Ako mag-X3 ako. Perfect sa sa kamay? Kamay ko. Sa grip. Pakita mo muna yung kamay mo. Pakita mo yung kamay mo. Yan. And fetish check. Kasama namin si Peng ngayon. Imala, nagbalik si Peng. Andito si Peng, guys. Andito ako. Bakit? Sa tagal ng episode, putang ina, nandito ka na ulit. Ano yung huling episode na nandito ako? 12? 11? Yung 4? Hindi, gagi. Grabe ka naman. Yung sa YouTube, pre, yung season 2, yung yung sa Discord pa? Oo. Discord ba yun? Yung Cyclops. Yung sa D&D shit. Oo. Yung tenga ng elf, yung di ba? Yung teeth. Wag na. Tama na. Busy lang sa trabaho. Busy. Yeah, we're back. Yun talaga. Episode 19. We're gonna talk about some, kung ano ulit. Pero, let's see. Yeah. Anyways, for our 19th episode, kami tatlo ngayon. Ako, si Dre, and si Peng. And we'll talk about some mundane stuff. More on mainstream shit ang pag-uusapan natin. So, di na ba napapansin ng aking gupit? Yeah. Gumanda na. Natanggal na. Hindi pa rin nabura sa isip ko yung yung dati. Jim Carrey talaga eh. Forget that. Oo. Wag yun ang alalahanin. Kung pwede mong ilagay yun sa picture. Hahanapin ko Elmo, yung la 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 la. Fuck. Alam mo yun, Teng? Oo. Yun yung kamukha na gupit ni PD nung tangina. Gago. Yung time na yun, sinapian ni Elmo. Pinipigilan ni Rowan tsaka ni PM tumawa. Eto si Peng, putang ina. Hindi ko kaya pigilan eh. Blatant shit to eh. Di ba, inaantay nila ako dun sa labas nung pagupitan. Puta si Peng, nakikita ko. Ngumingiti, gagawin siya. Nakagano si Gago, par. Nagsara na eh, no? Nakita mo na ba yung episode? Nakita mo na ba to? Hindi pa, no? Yung alin? Yun to ko sa gupit mo, no? Yan, kung hindi pwede, ipakita mo nga yung picture na yun. Alam ko hindi pa fuck! Tangina, makiklip na for naman the TikTok, to. Kaya gawin mong TikTok clip yan. Intro pa lang may clip na. Fuck shit. Grabe yun. Kung nakita nyo siya nun. Kasi nagkakape kami sa Zar. Tapos, sabi ko, tagal ni VD pinuntahan ko. 2 hours? Oo, pinuntahan ko. Sabi ko, fucking 2 hours. Sabi ko, ganun yung gupit nun. Binalikan ko si PM. Tapos tumatawa na ako kay PM. Sabi ko, Pims, tignan mo yung gupit ni PD. Pinuntahan namin dalawa. Si PM nagpipigil ng halakhak. Ako talaga hindi ko na kinaya. Sabi ko, grabe. Ang tagal na ko po doon ni PD. Tapos, doon ako natawa yung barbero, yung mag-alagay siya ng mirror sa likod mo para makita mo yung likod. Likod. Doon ako natawa yung mata ni PD parang maiiyak na. Okay na lang ako eh. Dapat nagpakalbo na lang talaga ako nun. Putay na. After nung... Tatinuloy mo ni Kalbo dun eh. 2 hours na yun? Ewan ko. Bakit sa'yo ganun yung gupit? Sa akin okay naman. Iba nga yung naggupit sa akin nun. Diba? Sabagay. Hindi yung nagugupit sa'yo. Yung naggupit sa akin si Skasta. Baka kasi napadaan lang yung barbero na yun. Skasta. Baka customer din yun. Ako yung last client nila. Kasi after ko magpagupit, the next week, nagsara sila. Nag-ano sila nagparang temporary shutdown. Ayun, nagtuloy-tuloy na. Nawala na eh. Nagulat ako, fishballan na ang puto. Wala na sila. Wala. Forget that moment in my life. Pero i-clip yan.
Maalala ko na naman. Yan, thank you. Ay, nako. Yeah. So, musta naman yung tennis tournament mo, Pids? Ay, oo Nung nga, nakaraan? tennis tournament ka pala. Kamusta? That was my first tournament for everyone's information. Naglalaro ko ng tennis before pa, high school, elementary. Pero first kong ever like tournament, in a tournament level na sumali sa ganun. So, syempre may pressure, ganyan. Pero nasanay na kasi ako sa pressure nung varsity kami nila PM sa football. Nasanay kami sa ganung parang tournament type of pressure. So, wala, parang saktuhan lang yung level 1 na sa akin. So, parang nilaro ko lang. Pero syempre, naka-apekto pa rin yun sa akin. So, singles or doubles? Doubles. Sino kasama mo? Yung nagtuturo sa akin, yung tito ko. Siya lang. Si Tito J. Si Kuya J? Yes. Oh. Ka-team ko siya. Actually, siya yung team captain. Tapos, a team of 6 kami. Siya yung gumawa ng team, yung tito ko. Pumili siya ng mga parang, kasi yung mga team captain, sila pipili ng mga mga parang prospect na players na gusto nilang hatakin. Parang yung sa yung sa baseball. Inisip ko kasi Prince of Tennis eh. Hindi. Pero gusto ko mag-ganon par. Kaso hindi na sa mindset ko na itodo ng, parang nasa mindset ko kasi tournament to, kailangan lahat ng tira ko pasok. Bakit mo pinilin doubles? Wala. Doubles talaga yung tournament na yun. Walang singles. Okay. Team tennis ang tawag. Team tennis. Kasi ako, naglaro ko ng tennis pero sa PSP. Alam mo yun? Ano laro yun? Virtua tennis. Di ba pag doubles, meron sa may harapan, meron sa likod? Yeah. Parang... Saan ka nakapesto? Nagbabalikan naman. Nagpapalit. Pero ano ang parang pinaka... Forehand. Forte mo? Ano yung forehand? Forehand is yung pag ganito. Pag ganun. So, mas gusto mo? Nasa likod o nasa harapan? Gusto ko sa likod. Gusto ko sa likod. Lagi. Ayoko sa harap. Tayo na lagi nagkakamali dun sa net. Tawa-tawa ka. Lagi ako net or na-out. Di pa ako masyadong magaling sa part na yun. Pero pag nasa likod, kaya ko naman. Yun nga, yung mindset na sinasabi ko. Masyado ako nag-play safe. Hindi ako nag parang all out. Dapat sumisigaw ka na urta. Wala. Ano yun? Parang parang laglagan or elimination? Elimination. Hindi kami nakalagpas ng elimination. Okay. 96 persons yung kasali sa tournament. Tapos, hindi ko lang po ilang teams sa marami. Tapos, maganda yun. Maganda yung court actually dun sa CSA. Meron siyang, yung finals, nanonood kami ng finals, para talaga siyang international level, yung itsura. Center court ng Grand Slam. Parang ganun yung feeling. Nakailang laro kayo bago kayo? Tatlo? Ano yun? Like, matalo lang kayo once? Wala na kayo? Wala. Okay. Pero depende pa rin sa points. Quotient system kasi yung ginawa sa elimination. So, kung like natambakan namin yung last namin first kalaban. First 2 games, yung first 2 games, kung natambakan namin yun, possible, kahit matalo yung last game namin, possible kaming pumasok sa score parang yung sa basketball lang din. Okay. Yeah. Parang ganun. Kaso sayang, di pinalad. Pero goods na rin for first tournament. Sabi ko nga, hindi naman sayang. Ginamit mo ginamit yung power of friendship Ayaw. yung mga nagmo-monologue sa sports. Hindi, gagi. Totoo yun legit yun, guys. Pag like nasa tournament ka or nag-sports ka, legit yung mga monologue shit. Legit yun. Kaya rin nagkamali ka lang, nasa isip, magmo-monologue ka talaga. Anong dapat kong gawin sa susunod ng points? Gumaganon ko talaga. Ano yung dapat kong gawin para makuha ko yung point na to? Gumaganon talaga. Nani kore. Baka. Pero ito na masasabi ko. First kong point, kong serve. Ako kasi unang serve dun sa first kong match. Una kong serve is ace. Ibig sabihin, hindi lang natanggap. Ibig sabihin, pustahan tayo na-boost yung confidence mo ng oras na yan. Oo naman. Gagano si PD.
Hindi ako nag-ganon. Gusto ko mag-ganon. Yung Feeling ko natanggal yung kaba mo nung ano na yun eh. Oh, Yun yung pinaka syempre. nakakaba eh. Kahit saan Mm. naman eh. Like basketball, volleyball. Yung like ikaw yung magsisimula ng game. Ikaw yung mag-set ng Oo. tone ng game. Yung Tempo. sa serve Yung mo. tempo. Oo. And then, Dapat na-service ace mo agad eh. Sarap nun. Oo. Panalo yun. Dapat nga Hindi siya nila yung alam. trash talk eh. Sabi ko, trash talk ba? Oo. Sabi mo, Wala tangina bobo ang putik din na salo. Tanga ka ba? Nag-tennis ka ba Gago. talaga? Table tennis ata laro mo eh. Doon ka na lang. Yun ang trash talk yun, Oo, Wala. dapat kung talo ka, panalo daw sa trash talk. Ano yun eh. Nakalagay, tournament name kasi. Friendship Cup. Friendship cup. Puta, May price ba? May price? Nakama. Walang price. Ano lang medals and stuff. Medals and stuff. Pero ilang araw ba nag-practice? ang daming freebies. Practice ko isang araw lang. Pang inang yan. Wala, busy din. Hindi rin ako makapag-drills. Kung nag-drills ako nun, sabi din ni Tito J, parang possible na Hanggang fourth kayo, no? kami. Fourth elimination. Hindi. Isa Gago. Isa lang yung hinangat. Tanga, hindi. Pwede possible kami umabot sa Playoffs. sa semis or Pero finals. musta yung skill level ng kalaban? Ay, Yung first yan. match. First match, kayang-kaya. I mean, in terms of Anong skill level. age ba? Baka yung mga trash talk mo, mga 50 years old na yung Hindi mga. naman. May mga nakalaban naman ako mga nasa 30s. Pero mostly, mas matanda sa akin yung mga kalabang ko. And in Kaya terms of in terms of skill set, in terms of skill set, masasabi mo ba na ibang level na talaga yung mga like nag-tournament na yon sa mga nakakalaro mo dito sa atin? Kasi nakikita ka like naglalaro dito sa atin eh. Oo. Like, kasi may mga classes yan eh. Ako kasi considered akong class C. Class C pa ako sa level ng tournament tennis. Kung i-explain mo kung ano yung class C sa kung sabihin, beginner to Hindi, parang mga nasa intermediate yung na yan. class C. Like, alam na yung basics, alam na yung So, parang silver. fundamentals. Parang akong silver, ganun. Alam mo na para i-return yung serve, mga ganun. Alam ko na paano mag-serve, di ba? Nakaka-ace nga ako. May mga ganun. Pero yung mga class B, class A, yun yung mga sa expert level na yun talagang. Hindi man expert, pero like advanced level. Advanced level, okay. Pag expert kasi, parang pro na yun eh. Pro play na yun eh. Iba pa rin yun. Iba lang up another level higher pa yung pro play. Iba. So, parang yung mga meron doon class A, puta yung nag-final solid. Ganda both talaga class A ng sila. palo. Hindi. Both ng party class A Class A, class B. Hindi kasi pwede mag-partner dalawang class A. No, I mean like, yung magkalaban is like both like parties or may class A, tapos isang class C, class C, ganun. Para balance. Okay. Hindi pwedeng class A. Class A si Tito J. Oo, si Kuya J, grabe. Pinapanood ko. pala. Oo. Sila yung nagbubuhat actually. Kasi may one time doon greatest comeback. Yung sa game namin, second game, ang scoring kasi niya raised to 12 games. So ang score nun is 8-2. 8-2. So hinabol nila 10. So wala silang drain-up na game. As nag-drop sila yung isa. Hanggang 11 yun eh. So parang tuloy na lang nila. Sisend ko Dre yung reaction video ko. Meron kasi nasa stands kasi kami nung last match. Yung talo na kayo? Hindi, nung nanalo kami sa second game. Talagang grabe yung sigaw ko nun. Hindi ike yung sinigaw ko. Yung sinigaw ko Spanish eh. Vamos! Vamos, Nadal. Spanish. Tama. Parang let's go. Parang ganun. Let's go. Ay na. Pero for the yung first kalaban mo na pinakahuli, anong level ng mga yun yung nag-finals. Yung tumalo sa amin nung... Okay lang pala. Okay lang. Tinalo kayo ng nag-finals. Yung huli naming match, yung tumalo sa amin, sila yung nag-finals. Pero natalo din sila. Kasi andain lang hinabol. Pero magaling, kung like pantay lang, kaya nila eh. Kasi magaling talaga. Single day league lang. Oo. Solid yung palo.
Yan, Alam mo single ba? day league lang yan? Or Alam mo ba, Peng? ano yan? Kasi si PD, naglaro sila ng 9 a.m. Di siya nagre-reply hanggang, ano oras yun? 9 ng gabi? 9 a.m.? Oo, di ba sabi mo 9 a.m. yung simulan ng tournament? Oo, walang signal So, nun eh. alam mo ba, sa sobrang tagal niya nawala, inihintay namin ba't ang tagal niya? Sabi ko, tangina kalaban natin ito si Thanos. Usang iring, 9 a.m. tapos wag na 9 p.m. na, wala pa rin siya kasi magba-Valorant nga, di ba? Tapos tangina, yung pala, wala silang signal. Ang tagal mag-reply. Wala. Hindi nga, diba dapat magla-live ako? Hindi ako nakapag-live. O mag-live Single dapat day siya. league lang ba yun? Wala, like, Oo, single day league lang siya. nakakapagod yun. Sobra. Kaya siya team tennis. Parang, di ba, isang team may 6, 2, 4, 6. So, parang first match, second match, iba-ibang tag team. So, yung tactic namin, sila Tito J yung sa huli. Tsaka yung isang ka-level ko ng mas mataas ng konti. Yun sila yung panghabol, kumbaga. Sila yung pang-clutch. Ang kaso, di ba nga hinabol nila nung second game is 10. Napagod na sila. So, pagdating ng third game, natambakan din kami. Endurance din talaga. Sobrang laki ng endurance. Any news from Euro Cup? Sa ang tawag doon? Sila Ronaldo. Actually, nababaliw ako sa sa mga league system ng ng football eh. Napakadami. Marami siya actually. Super dami. Like hindi mo na alam kung ano yung subaybayan mo. Kasi if basketball terms, the best league NBA. Pero pag football, merong Bundesliga, merong yung kila Premier League. Premier League, yung isa pa yung kila Ronaldo. La Liga. Yung La Liga, tsaka si Messi, di ba? La Liga yun. Diba? Meron pa Ligue 1. Ligue 1 sa French. Like, putang inang yan. Ang hirap maging MLS sa US. Yun, US. Ang hirap manood ng maayos, ng best of the best, kumbaga. Yeah, pero para sa akin, Premier League tsaka La Liga. Tsaka Bundesliga. Diba parang putang ina lahat din sinabi ko. Diba kasi, adon yung sila, basta marami. Pero yung itong sa Euro Cup, anong meron dito? Bakit parang last dance ni Ronaldo. Ay, ba? Wait, what? Ba? Ilang taon na siya? Wait, what? 39. He's still scoring. He's still scoring goals, man. So for the age of 39, how old na yun sa isang soccer player, football player? Very old. Very. Like out of the average length of a career ng football player yun. Average career ng football player is nag-end na around 33 to 35. Ang aga pala. Okay. Kasi grabe din. Compare sa basketball, grabe yung strain din kasi nung football in terms of physicality sa katawan. Diba? Runner ka eh. Like, buong katawan din kasi yung mga dyan, tas mas sila sa injury. Doon sa tawag doon, pag naglalaro sila, di ba? Kasi paa, gamit. Dahil mas maraming injuries na grabe yung mga injuries din sa football in terms of yun nga sa physicality nila. Pero sobrang tanda na ni Ronaldo. 39 na pala si Gago. Si Messi 37, 38. Pagkasunod lang sila talagang Yeah. For me the best para sa akin, parang hindi man ako taga-subaybay ng football, pero kasi lagi kong nung naglaro ko ng PES ba 'yun or sa cellphone? PES or FIFA? Yung Dream League. Dream League or FIFA. Naging rin ako saglit eh. Si Messi tsaka si Ronaldo lagi kong napapanood or na nilalaro. In terms of kanilang play style, si Ronaldo more on power and speed eh.
Pero may Oh. onting finesse pa rin naman. Mm. Si Messi naman, finesse and speed. Like, ibang-iba yung playstyle ng dalawa. Pero, alam mo yun, tangina, palong-palo yun. Kaya nila magsabayan eh. The accolades. The accolades, Oh. man. Hanggang ngayon, setting records. Mm. So, sino GOAT mo? Actually, nung naglalaro ko kasi ako mahilig ako sa sa straightforward na gameplay nung no, first time kong trinay yung yung soccer, FIFA or Dream League Soccer. Dream League. Oo. Mm. Siyempre, ang pinaka madaling gamitin nun sa akin, si Ronaldo. So parang dun nagsimula yung, kasi nakikita ko siya sa 9gag dati pa eh. No, dati, tagal na. Siya yung unang Before. napanood bago si Messi. So, siyempre, minsan, pag bias ko, kung ano yung unang Kasi dumating. yung una. Oo. So, Ronaldo ka. Mm. Okay, ikaw, Peng. Tingin mo, sinong GOAT? Sa akin, si Jordan eh. Hindi. Nakatapos na yung debate talaga, Jordan. Hindi naman ako kasi fan ng football talaga or soccer. Pero Yeah. kasi may debate naman kasi na sino si Messi or si Ronaldo yung pero depende na lang din yun sa tao eh. Kung sino eh, may mga tao na ganito yung gusto ng playstyle, yan para parang si Jello, 'di ba? Gusto niya straightforward. It makes sense na si Ronaldo pero kung yung team player talaga, di Messi, yung mga ganun. Parang sa basketball lang din. Ewan ko sa akin lang yung hot take ko is kinukumpara ko si Ronaldo kay LeBron kasi yung age nila and then yung parang ang dami nagke-question ng greatness nila, yung hard work. ano ba na ambag mo mas GOAT sa'yo si Jordan, si Kobe, mas GOAT sa'yo si Messi. Maraming haters, kumbaga. Maraming haters. Ang dami nagagalit kay Ronaldo. Kaya kinukumpara ko si Ronaldo kay LeBron kaya. LeBron. May similarity sila ng kung paano sila tumatak sa isipin mo, tanda na nila si LeBron 40 plus na pero still beating still going for the record pa nga rin eh. Tapos makakalaro Going 40 natong December. True. Sobrang pero diba, tanda na nun. nasa league ilang seasons na siya sa diba? Ewan ko dun. So, mas matagal pa nga siya yung season niya, mas matagal pa sa mga sa season ng mga palabas sa Netflix eh. Pero sa akin si Messi ang GOAT ko, si Messi. Eto, add ko lang. For people na hindi sa basketball, yung age ni LeBron, still while still playing at a high level, as in high level pa rin. Napaka siya, hindi siya, ano bang tamang term? Parang hindi siya dapat ganun. Hindi dapat ganun yung laro niya. Parang yung kay Vince Carter, diba? 39. Kasi ang decline ng player sa NBA is around 34, 35. Minsan 33 pa nga pag may injury. So pag 35 na, doon na bumababa yung numbers. Bumababa yung playing time. Wala na siya nung impact sa game. Hindi na nakakapunta ng playoffs. Yung mga ganun. Kunyari, set natin sa example, si Jordan and si Vince Carter, diba yung prime niya is like puro dunks and talagang mararamdaman mo yung impact niya pero lately, bago siya mag-retire, ganun. Tapos, ewan ko. Pero pinakamatanda, diba si Vince? Nag-retire? Nag-retire? Ay, hindi. Parang pangalawa siya ata. Hindi siya. Sa pero days. Kasi mayroon yung age tsaka days na nilalagay siya. Pero alam ko matanda na si Vince nung nag-retire siya eh. 40 plus. Sobra tanda. 41 o 42. Basta ganun siya. So si LeBron, while still playing at a high level, demanded pa rin siya ng ng team to carry games. True. Like, puta, paano nangyayari? Like, yung body niya kakaiba ang puta. Tsaka tignan mo naman kung gaano pa rin siya kabilis tumakbo, like coast to coast. Yung build niya, yung pace niya. Sinabi na nga to ng parang in-interview yung players ng Golden State before. Sabi, anong pakiramdam na bantayan yung ngayong LeBron kumpara sa Miami LeBron? Kasi parang may debate yung Miami LeBron yung pinakamalakas na LeBron. Pero nung nag-Lakers LeBron na, kamusta raw ba yung feel na depensahan yun? Tapos ang sinabi is mas delikado daw kasi nga yung pasa niya nandun pa din yung passing assist ay yung passing ability niya.
And then nagkaroon siya bigla ng shooting. No, dati wala naman siyang Oo, shooting. Like, wala siyang shooting. nag-i-step back siya, naglo-logo, nag-i-deep three siya. Mm. So, Oo. grabe. Mas nadagdagan daw yung ano niya. Oo, mas nadagdagan daw Nag-evolve yung yung ano game. niya. Playstyle. Tsaka yung playstyle niya. Yung playstyle niya oo. nag-evolve. Kasi dati, Nag-a-adapt. di ba, hindi naman siya ganun. Like, ano siya eh, salaksak, dunk, Oo. tayo na. Hindi Nag-adapt naman siya. siya, Umano yung shooting, nagka-shooting din siya. hindi Grabe. naman siya nagpa-from the logo eh. Putang na. Tapos ngayon, naggagano na siya, half court. Oo, Nakaya na tapos niya. that age. So, ikaw, Pids, sino ang ano mo, ang GOAT mo? Alam na naman namin yan eh. Alam niyo na yan, pero para sa mga nanonood natin, sa football, balik tayo sa football basically, ang pinakamagandang way para ilagay ko yung comparison ng debate sa kanilang dalawa, kay Messi at Ronaldo, is Ronaldo is the greatest striker or the greatest goal scorer for football. For the accolades of his goals. Siya yung pinakamarami ng goals. Napakarami niyang lahat, from free kicks to headers to tawag doon, yung mga penalty, tapos yung mga tumbling niya, mga bicycle Ay, shit. bicycle. Ayun, yun. Doon ko siya naunang na-associate, yung bicycle kick. Mga bicycle kick niya, diba? Like, in terms of physicality, in terms of hard work, walang total siya. He's the greatest goal scorer talaga for me. But si Messi, he is the greatest footballer. That's the definition. Ronaldo, greatest goal scorer. Messi is the greatest footballer. In terms of... Kesa kay Ronaldinho, Pele. Yeah. Masasabi ko yun, although mas nauna ako naging fan ni Ronaldinho kasi kung wala si Ronaldinho, wala si Messi. Yung ginaya mong buhok, diba, si Ronaldinho? Ha? Yun eh. Yun yung buhok na yun eh. Alam ko si Ronaldinho yun eh. Baka isang Ronaldinho. Basta, di ba maraming magkakaparang. Si Ronaldo yun. Ronaldo ba yun? Yung, Ronaldo ng Brazil. Na matanda. Oo, ganun yung buhok mo dati eh. May ganun. Ina mo, may clip naman ako. Sorry. I-clip mo na lang yan. Si Ronaldinho kasi, yun yung kulot na samba. Okay. Samba. Si okay. Yung maitim na samba, ganun siya. Yung nagba-bicycle kick din. Tapos, nagpe-free kick. Yun, kung wala yun kasi mentor ni Messi sa Barcelona. Siya yung first assist, first goal ni Messi ever sa Barcelona. Siya yung nag-assist. So, yung impact ni Ronaldinho sa career ni Messi is super important. Like parang siya, core event, nexus event siya in terms of like hindi mo siya pwede baguhin. Kasi pag binago mo yun, baka hindi natin makita yung Messi ngayon. Washed na ba siya ngayon? Ronaldinho? Hindi, si Messi? No. Hindi pa rin? Hindi pa rin, pre. Like, so at the top of the game pa rin silang dalawa ni Ronaldo at Messi. Kaya pa rin nila makipagsabayan. Although, syempre, may decline na. Hindi na si Messi. Parang gano'n, parang kay Lebron. Diba? Hindi kasi makuha ni Ronaldo yung World Cup no? Yun pa. Dahil din dun sa debate na yun. Si Messi may World Cup na, si Ronaldo wala pa. Nakakalungkot actually. Gusto ko kasi last World Cup sila magtapat eh. Yeah nga eh. Nakita ko rin yun Portugal, Argentina talaga sila gusto kong magtapat. Kaso, parang anime battle no? Oo. Kaso tangina ng France, tangina mo Mbappe. So si Mbappe nga pala kalaban. Kung nasaan ka man. Pinanood ko nung tinalo nyo ang Argentina nung 2018, 2017 World Cup. Tinalo nyo yun. Tinalo nyo sila. Nakadalawang goal ata yung Mbappe. 17 years old pa lang siya nun. Isipin mo nasa 20 pa lang ata si Mbappe or tapos sa World Cup scoring a hat-trick, 3 goals. Bata pa si Mbappe? Bata pa yun. Mas matanda tayo kay Mbappe. 22 pa lang ata siya ngayon, mas 21. Mas matanda tayo kay Mbappe, par. Bata pa pala yun. Akala ko naman like nasa 20s or mag-30s na nga ata eh. 23 ngayon? 23, 24? Parang mga ganun. That Teenage Mutant Ninja Turtle boy.
Tapos yung ito babalik ako sa parang discussion ko kanina. Ang ayoko talaga yung ang daming nilang liga. Well, pupunta tayo sa tanong na eto kay Peng din, tanong ko din na. Sa tingin mo, tama bang World Championship ang tawag sa championship ng NBA or di ka sang-ayon dun? Champions of Sa what? akin, sa akin, World Championship. Siyempre hindi. Kung iisipin mo, kasi usually, Technically. yung NBA na kinukompose lang naman niya, sabihin natin ng 80% na lang ata ngayon yung, or 70% yung taga-US, US citizens, and then other from, sabihin Others. natin from other countries. Luka, Oo, Jokic. Luka, Jokic, yan, mga yan. Yan, si Giannis. Kung sabihin na natin pero hindi rin natin masisisi kasi kasalanan ba Sila natin? yung pinakasikat na league kasi. Oo. The best league pa rin Oo, eh. the best Oo, league pa diba? rin eh. Wala pa rin makakumpara eh. Pag sinabi mong basketball, matik associated NBA. Oo, Diba? matik. Ay, speaking of basketball, lumalakas na ang popularity ng WNBA. Oh, yeah. Legit, Dahil sobrang lakas Clarkson. na. Clarkson, and then yung isa pa, yung parang, yung lately Hindi, na. Caitlin Clark. Si Clark. Tapos grabe na yung fan base nila, ang dami nang nanonood ngayon. Nag-skyrocket, 'di ba? Oo, I wish sana si Gigi. Oo, feeling ko si Gigi talaga. Feeling ko yun yung Imagine. Imagine, no? magpapataas eh. Carrying the legacy talaga yun. Tapos siya yung magpapaano talaga pag sumali siya sa league. Pero yung Caitlin Clark and Angel Reese, nagkakaroon sila ng spark sa WNBA, nagkakaroon ng viewership eh. Yun nga yung naririnig ko eh. Sobrang parang kada araw nakikita ko nasa newsfeed ko sila. Sabi ko, what the fuck? Nakakatuwa din naman kasi like before kasi 'di ba meron din debate na bakit less paid yung mga WNBA players sa NBA players, 'di ba? Lagi may debate na yun yung Pag-usapan na natin to before, 'di ba? Pag-usapan na natin to before. Hindi ko rin tanda. Medyo siguro, onti lang siguro. Hindi natin na deep dive. Yung walang equality, diba? 'di ba? Walang equality. Yun yung inaano nila. So para sa akin kasi totoo naman yung sinasabi ng mga reporters na it's about the views. It's about the about revenue na generate ng league. Kasi kung wala generate na pera yung league mo, wala ka talagang walang ipababayad sa'yo. Diba? If you're not like, if you want to be on LeBron's level, diba? If you want to be paid at that level, you have to bring that much views, that much people, that much revenue as well to be paid ng ganun. Kasi parang nagiging nagiging it's as basic as that para sa akin. May mga nakikita kasi akong mga debates ng mga reporters sa mga US na shows, mga morning shows, diba? Lagi nila debate why are the WNBA players not paid, or yung parang sa football naman, why are the female Australian players not paid as well as high as the male players, diba? It all boils down sa doon talaga sa revenue. Kasi wala talaga mabibigay sa kanila eh. Kung, 'di ba? I mean, kayo ba? Agree ba kayo doon? Oo naman. Ganoon na kasi all about marketability naman talaga yung bawat league. Kasi kung wala naman sikat, bakit mo papanoorin yun? 'Di ba? Oo naman. Oo, kaya tingnan mo sa Pilipinas, 'di ba? Kahit like sobrang pangit ng ng performance ng Philippine team. Talagang sinusuportahan kasi kaya talagang ang laki ng kinikita. Tapos kasi may mga nanonood, may base, may fan. Binibigyan din sila ng budget, yung parang sa yung mga simple budget, like kunwari yung outfit. Yan, speaking of outfit, itong lintik na nakita niyo na ba to? Ito, wait lang. Bago natin simulan yan, we're gonna click some links. Tingnan nyo muna. Pwede natin sigurong ipakita natin sa YouTube, no? Pag in-edit mo. Maybe. Pwede. Kaya mo yan, PD. So, punta tayo dito sa links na pinindot namin. Siguro pwede namin i-provide or panoorin nyo na lang para makita nyo din. So, ito muna yung first link. So, itong nangyari, yung mga
nagkaroon ng uproar yung mga netizens kasi napakapangit ng uniform ng Malaysia. Ugly and low effort. Yun yung title ng headline. Yeah. So, kung makikita mo naman, putang ina, ano yan? Oh, pre, grabe naman kasi. Nung tinignan ko kanina, sabi ko, what the fuck, ano to? Pwede itong mabili sa Divisoria eh. Yun nga eh, parang pwedeng mass produce, di ba? Oo, parang, ano sa ba to? Pumunta ba sila ng Divisoria tapos, uy, Ah. this looks good ah. Tapos, yung ginamit pa nilang picture, walang hiya, parang player lang nakakatapos na mag-practice. Sabi, Money. halika Uy, nga, di. nandito pala ako. Nandiyan ka nga. Ayun nga rin sinabi ko Mamaya, kanina, nandiyan ka. mamaya, isusunod-sunod natin para makasunod ang mga listeners Sige, natin. sige. Yeah, so next, i-compare natin sa mga iba't ibang countries yung damit nung ano. May Ito, tsura first one, nila. Thailand. Honestly, Thailand, maganda yung color scheme. Medyo, alam mo, maganda siyang tignan. May, Oo, anong may tawag sa ganyan? minimal Oo, patterns. di siya over, ano. Actually, Ang tawag maganda dito, maganda nga yung sa Thailand eh. Parang pwede siyang panggamitin, parang daily basis, yung mga pang fashion ba. Oo. Fashion, Ang ganda eh. pang-forma, Oo, panlaro. pang forma. Like, Yung kulay nga is parang pang PSG. Yeah, Di ba? PSG. Pang PSG. Kaya yung unang tingin ko, sabi ko, what the fuck? Ano sila ng PSG? Pero hindi pala. Yun din kasi colors ng flag nila. ay, tsaka ano, in-sponsoran sila ng bawat brands. So, meron akong makita dito like USA, ginawan sila ng ano, Ralph Lauren ang gumawa. Japan Makikita. A6. Yeah. Eto, hindi ko lang sure kung sino tong ano, ang sa Thailand. Hindi, baka brand nila to. Like, parang sa kanila. Parang Chevy, ano yun, no? Parang yung logo. Dito. Anong tawag sa kotse na yun? Ano to? Mazda? Parang Mazda yung logo eh. Hindi. Never mind. So, itong Corvette. next, ayun, Corvette, parang Corvette. So, itong next one si Japan. For me, Japan A6. parang ang classic niya tignan. Tsaka ang Classic, angas. parang classic truck jacket lang eh. Japan, Parang ang angas. simple. Ang Pero linis. maangas, right? Ang linis. Ang linis. True. Yung gusto ko lagi sa mga truck jacket, yung ano, yung nakaganon. Ewan ko. Yung nakatakip yung leg, ano? Yun nga yung maganda eh. Wag lang maglulus kasi pangit. Yung nakaganito, yung parang turtleneck. Yun nga yung maganda sa mga truck jacket. Like, in terms of team color, tsaka yung font ng Team Japan, ang ganda. Ewan ko lang sa may picture na to parang yung gusto na lang ipa-feel dito is yung parang pinagmamalaki nila yung blossom nga. Pero sana gusto ko yung ano, meron silang ano matawag sa characters ng Japanese, katakana, hiragana, ewan ko. Characters. Yung ano nila, wave writing. Yeah. Nila. Hindi ko rin alam. Basta yun. Nakalimutan ko na, wait lang. Sige, next time na yan. So ito, next tayo, France. I mean, for me, France is France. Parang ganito din suot nila dati. Parang Olympics lang talaga no? Parang, okay, Olympics. So, di na babaguhin. Ganyan pa rin. But it could use some update though. Pero gusto ko yung jacket to the left. Parang pwede siyang pamorma kaso di ko trip yung kulay. Vintage vibes. Vintage mga 80s, 70s yung style eh. Ganun. Itsura ng jacket niya, crop yung jacket tapos parang malaki sa shoulders. So sa tingin mo, ano pinaka parang favorite mo kayo? Wala pa? Wait lang. Wala pa. Dito. Sa Philippines. Hindi, yung sa as of now nakikita natin. As of now, Thailand and Japan for me. Thailand ako. I'd say Thailand for me. Okay. Ganda na sa Thailand talaga eh. Thailand. For me, Thailand din. Second in Japan. So ito number 4, Philippines. Ayun si PD gitnang-gitna pa nga. Gayahin mo nga yung ngiti. Game on thumbnail. Gayahin ko yung nasa baba. Wait lang. Okay. Hey! Hey. So, anong masasabi niyo sa Japan? Ay, sa Philippines? Parang wala namang pinagbago. Parang lagi lang naman ganyan. I don't know. No effort. I mean, may effort. I mean,
if you think of it na parang syempre ginawa yan, may Ayan, sila sponsored by Adidas. design yan, may mga production din naman yan. Pero if you look at it at the surface level na pag tinignan mo, ito yung jersey, ito yung ano, parang ganun yung vibes. Kasi i-compare mo sa Thailand 'di ba? Ang layo. Napaka-basic niya tingnan. Basic, Pero yung color, ewan ko sa akin, yung sa Philippines, laging gusto ko yung blue na color nila. Bro, yung pagka-blue solid kasi talaga yung pagka-blue ng natin. Oo. Striking yung pagka-blue eh. Tayo na. Sa'yo, Peng, ano sa tingin mo? Sa Philippines, parang lagi naman ganito yung ano nila. Yung natin pala. Ganito lagi yung itsura ng jersey natin. Blue. Tapos parang... Blue, white, black. Normal. Ano bang tawag sa ganito? Tracksuit? Parang tracksuit. Tapos, ayan. Ewan ko. Parang sinabi nga ni PD, parang kulang. Parang nilagyan lang Philippines lang. And then, logo ng Philippines. And then sa back. Ganun eh. Yung sa back, lagi na yan. Yung sa back, lagi may apelido. Parang ganun. Then, siguro pwedeng mag-work on sa sa design. Pero still good. Ito Canada. Next. Canada, grabe. Ang ganda ng Canada rin Parang parang pang fashion show nga Kaya nga Parang pang fashion show. Tingin mo sa lalaki Parang, di ba? Yeah. Parang pwede, parang irarampa Ang intimidating niya din tignan Isipin mo like nandun ka, tapos nakita mo yung team nila na Team Canada na naglalakad. Ganito yung fit. Naglalakad sila na. Tapos kampulan. Yung pagka-red kasi is parang bloody red Kaya talaga parang... Tapos may pattern pa. Na parang, ganda, diba? Parang velvet type shit na may pattern siya. Yung sa lalaki, yung sa white. Siguro ito yung other version. Parang may kit A, kit B siguro, no? Parang ganun. Parang nga siyang skin ni Bloodhound Bloodhound na puta. Yung mga naglalaro na Apex dyan, parang skin ni Bloodhound. Pero feel ko, yung nasa babae na sa gitna, parang ibang damit. Kasi parang swimmer yung swimmer nakalagay sa kanya, may goggles dito. May goggles ba siya? Tingnan mo. Parang iba-iba siguro, no? Ay, oo nga. Ganda nga parang suede nga yung fabric. Yun yung suede pala yung material. Parang ganun yung type of ano niya. Ang intimidating niya tignan. Sobra. Like isipin mo, lahat naglalakad na nakaganyan. So kung Thailand and Canada, sinong mas angat? Thailand pa rin ako. Kung isahin kasi, mas gusto ko yung yung ganito, striking, intimidating yung sa Canada. Pero yung sa Thailand kasi parang ang pleasant ng binibigay na vibe Parang pag pumasok sila, nice, Team Thailand, ang ganda na. Parang ang ganda, parang pag pumasok sila, ang gaan. Ang ganda ng jersey nila. Like, parang sa anime na sila yung reigning champion or sila yung parang dark horse, and then yung pag dumating yung Canada na alam mo yun na expected na mag back to back. Parang gano'n. Ano ba din? Thailand pa din ako. Thailand. Ano? Thailand pa rin. Thailand pa rin. Sa sinabi sa Canada, yung Thailand pa rin. Thailand pa rin ako. Pero, naganda na sa Canada. Okay, next one. USA, eto. USA. For me, ang gusto ko lang maiba sana dyan, yung cup. Ayoko ng cup. Gusto ko clean white. All white yung cup. Meron pa yung picture sa next link na mas maayos makita mo yung cup nila. So, itong USA, sa tingin, anong masabi nyo? For me, it gives NASCAR vibes. NASCAR. Sa akin, NASA. NASA. Para sa mga astronaut, diba? Para sa ito designed by Ralph Lauren. Kita mo naman yung logo sa Yeah, and the style of the jacket, no? It's vintage din Again, pag meron talagang dito na. Pag may ganun talaga, no? Ang ganda no? Parang alam mo, pwede mo suotin yan after many years. Tapos makikita ko, putang ina, Team USA to Tapos nakamotor ka, putang ina. Angas. True. Ayoko lang cup. Yeah, ang off nga nung cup kasi parang may design pa dito. Masyado siyang cluttered. Kasi eto, yung sa team na to, pag tinignan mo, sila parang alam mong sila yung
Number 1. Di ba? Puta, pag nakita mong kumpulan silang pumapasok na sa stadium, alam mong, oh shit. Ito na sila. USA. Ito na sila. Like, Parang diba? crowd's favorite kumbaga. May dating Expected nandun yung, na may place na may, kakalagay. may aura. Imagine LeBron, Soto, Curry, Damn, grabe. Damn. Anthony Edwards. Putang Grabe yun. ina. Angas. Chills. KD. Like, tangina, puro bigati ng binigay ngayon ng USA. True, Talagang, chills, ano chills. ba? Ano? Ang tawag sa Dream Team? Ito ang World Dream Championship. Ito ang World I mean, in terms of world technicality, Ito na. this is World Championship. Pag nanalo dito, World Champions. Everybody has to shut up. In basketball, in basketball, Yeah. This is the World Championship talaga. Kasi sa World Cup naman, yun, World Cup sa football, it's everyone. Nations. That's the World Champions. Yeah. So Okay, next tayo. South Korea to. South Korea. South Meron pala Korea. sila. Yung sa akin Ikaw na. Yung South Korea, parang sorry mga kung may nakikinig man mga maka-offa dyan. Pero yung picture kasi na to, parang parang family na magbe-vacation lang eh. 'Di ba? Parang magbe-vacation lang parang may anak sa gitna and then yung tatay may dalang pambagahe and then yung kuya may dalang luggage. 'Di ba? Parang magbe-vacation lang eh. Para siyang nasa K-drama. Ayun nga. It gives parang relaxing fit. Relaxing K-drama vibes. Alam mo yung usual na jogging na. Diba? Pero the North Face ang nila, di ba? North Face well, usually ganun ang North Face, di ba? Like parang, alam ko sikat sa kanila North Face comfort, adventure, durability, mga ganun shit. Pero ang too normal for me para sa akin. Yeah. Parang makikita mo lang sa store somewhere. Lalo na yung long sleeves. Yeah, yung parang V-neck. Para lang siyang sweater. In terms of aura, andun yung USA, Canada, Thailand. Tapos ito, hi guys! 안녕하세요. We're the, pero yung naka-sweater kasi parang parang yan yung mga ball girls sa tennis di ba? Ito yung mga sinusuot nila, yung parang tagapulot ng, sorry. Pero it looks that way. It looks that way kasi. It looks that way naman. Yeah. Pero this is our opinion. Disclaimer, our opinion. Kaya nga namin pinapakita sa inyo para kayo mag-react. Comments down below. Yeah. Comment your comment nyo yung best fit. Kung sino yung kung ano yung gusto nyong suotin. Pero hindi ito yung buong country. Ito na yung parang nakita ko na pwedeng ipakita. Kasi walang yung iba, ang hirap hanapin So ito next one. Germany made by Adidas. Why, bro? Adidas, why? Why with the plain stuff? Hindi ko rin trip talaga. Alam mo yun? Parang parang why with the plain stuff? Bro, Germany is like, putang ina, pag sinabi mo Germany, matatakot ka aura yun definition sila ng aura German team ng football. Diba? German team ng football, puta na. Yung, for example, sa alam nyo guys yung movie na Pitch Perfect? Siyempre, Pitch Perfect. May mga Germans doon, di ba? Yung kinalaban nila sa Pitch Perfect 2 ata yun. May aura yun. Pag sinabi mo Germans, aura. Meron silang impact, may dating, may parang Muzan Kibutsuji style na di ba sila sa kanila ang Bayern Munich? Yeah, Germany. Yun yung sa favorite team ko rin na nilalaro ko. Kasi trip ko yung nila. Sa FIFA? Ang bland. Ang bland din. Ang bland, sobra. With the colors ng flag nila, yun na yun. Yeah, so next tayo. It doesn't give them. doesn't give. Next one, Malaysia. Tangina. Eto na. Ang Asian countries represent. Alam mo mas maganda pa yung jersey ng mga
esports team. Like, search nyo yung PRX Valorant team. Tangina. Pakita natin Compare dito. Ayan. Wala PRX. naman eh. Wala naman eh. Wala Ay, ba? mamaya pa Ano pala. yan? Sa editing yan. Like, like yung the way nila na binoton up yung mannequin. Tangina, ang pangit ang puta. Sorry Pero, pero Malaysia dapat eh. Ewan ko, mataas ang expectations ko sa Malaysia kasi nga mayaman yung yung bansa nila, 'di ba? Pero ba't naman ganyan? Ba't naman ganyan? Parang in-order lang yun sa in-order lang yan sa Shopee tapos pwede na yan. Lagyan Pero nyo dahil sa lagyan nyo ng Team Malaysia dito. Pero dahil sa uproar ng netizens, magre-redesign sila. So, let's see kung... magre-redesign sila. Dahil nga sa sobrang pangit. Oo. Tangina. Dami nagreklamo eh. Ginagawang katatawanan nga. Parang gago yung damit no? So, ito, yung next link, ito, yung mga di nakita, ito mas makita nilang itsura. So meron palang Paralympics. Sinama nila yung Paralympics sa jersey design. So magkakaiba sila. So itong next link ng BBC, ito pinakita na yung mga Lululemon ang nag-sponsor pala sa kanila sa Canada. So may kita nyo na dito yung parang mas magandang version ng pictures. Damn, bro. So look at tangina. Ganda par. It gives talaga. It gives. Diba? It gives aura talaga. Like, tsaka yung beach volleyball nila, napaka-clean, pero ang ganda ng kulay. Ganda sa Canada, talagang striking talaga. Eto, so hindi natin napakita yung yung Great Britain Ito yung Great Britain. Too normal din, pero okay lang yung color. Adidas, ito napansin ko sa mga nakita natin so far. Adidas, ang plain. Sobrang plain. Sobrang plain. Ang plain nila mag-design. Too safe, kumbaga. Parang ayaw na mag-explore. Diba? When I think of jerseys kasi, para sa akin, mga iconic jerseys, sabihin, I'll name a few. Boston, Lakers, pagdating sa World Cup, Argentina, Brazil, France, Germany, diba? Iconic. Japan, iconic yung nila. Yung kanilang mga fit, mga jersey nila. Kumbaga pag sinabi mo yung country na yun, ma-associate mo agad yung ganitong design, ganitong jersey kasi it represents them as a country. So parang yun yung kulang sa mga ginagawa ng Adidas. So it's basic Basically. So ito, makita mo na sa USA, like damn bro. Ayoko na talaga yung sombrero. Hindi para sa akin. NASCAR and NASA vibes talaga. Pero ang ganda. Ralph Lauren, solid job on this. Ito pinakita yung sa yung sa Jamaica. fencing, bro. Fencing, di ba? Ganda, no? Aura din Aura din. Putang ina, makikita mo may flag yung kalaban mo sa mukha. Putang ina. On guard. Di ba? Ina. Ito, yung Jamaica di pinakita na maayos Parang same pa rin Pero designed by Puma sila. Pero I like Jamaica. I like the vibes. It gives Jamaica. Ito naman, Team Portugal. Too street. Ewan ko, di ko alam kung ito yung nila. Pero ito yung pinakitang pictures Masyadong streetwear. Siguro baka hindi ito yun. Baka ito yung parang normal shirt nila. Baka ito yung para sa skateboard. Siguro. Pero wala yung buo. Yeah. Wala yung buo. Baka hindi pa na nire-release or what. Pero ito sa Portugal, okay siya pero parang mid. Yeah. Mid siya yung ipapakita ko dito yung jersey ni Ronaldo ng Portugal yung sa football. Yun, puta vibes yun. It gives aura talaga yun. Ito, papakita ko dito. Ayan. Yeah. Japan, so itong Japan talaga, iba pa rin yung A6 no? Ina, the jacket bro. Kaina. Basta may may turtleneck. Ang ganda. Puta parang sarap pag-jogging pag yung suot mo.
Tapos yung background music mo, putang Bini. Bi- Ay, hindi ba Bini? Sorry. Sorry. Nanonood ba kayo ng concert? Meron pa daw Meron. dito, Sa, Ay, meron sa Day. October 4. October. Oo, October 4 nanonood. daw. Pupunta ako syempre. Tangina, pag-iipunan na. Bini. Actually, alam mo ba? Ito, singit ko lang bago tayo bumalik sa Paris Olympics. Yung gitara yun na ginamit ni Mika dun, nag-full circle kasi. Alam mo yun? Nung pinag-uusapan namin yung episode na yun, binention ko yung Dream Theater. Yung gamit ni Mika dun, yun yung signature guitar ni John Petrucci. Na worth 230K. Oo, tapos biglang ginamit yan, like parang full circle yung yung discography ko, photo bumalik dun. At parang nag-collab in a sense na parang hindi Yung mo expect. pinag-usapan yung Bini, tapos, di ba? Oo. Full circle eh. So, Biglang sabi ko nung una ko nakita, kilala ko yung gitara. Gagi, tinugtog niya, meron siyang tinugtog na parang intro nung Demon Slayer. What? Ay, hindi ko pa napapanood. Meron tinugtog niya yung Boku wo surete. Yung, di ba? Tapos biglang umintro yung sa Paramore. Di ba? Bago pumasok yung unang verse ng tawag doon, ng Kimetsu, pinasok na yung sa Paramore. Sabi ko, angas na. So, ito, balik tayo sa Olympics. Ewan ko, ito yung first time na parang sports team yung pinag-usapan natin. Nabiglang, dati nga inaasahan na magaganon. Oo. So, naging itong sports, sports related. So, itong Paris kasi, napakadumi ng, na to. If hindi ka titingin sa mga, based sa TikTok, sa mga, parang pumunta doon, parang sila na, like hindi siya if you will think about Paris sa movies, the Eiffel Tower, yung mimes, yung mga aroma of flowers, City of Love, padlocks and shit. In reality, hindi ganun yung puro daw basura. Yeah. So itong River Seine Ambasa ata River Seine, correct me if I'm wrong. Gusto nilang linisin para maging swimmable ulit. Kasi itong River Seine na to, sobrang dumi nito, para tong Pasig River. Imagine looking of kita mo yung Eiffel Tower, tapos makita yung river, famous River Seine. Napakadumi nun kasi dun yung tinatapon yung mga waste ng tao, anything. Ganun siya kadumi, parang Pasig River. So, ang ginawa ng ng government, balak nilang linisin, parang naglaan sila ng napakalaking budget para malinis yung river, ready for Paris Olympics na darating ng July 26 ata. So, ang nangyari dun, nung nililinis nila, ang dami ring, eto, 1.5 billion dollars ang nilaan nila to clean. Damn. So, sinarado tong rivers na to kasi it's sobrang dumi niya. Pwede ka magkaroon ng sakit. Alam mo ba, nakita ko lang, sinara pala to for 100 years dahil due to poor quality. 100 years. Tapos gusto nilang i-open for Olympics. Para maging swimmable, para dun i-held yung ibang events. Like napaka-hirap for water events. Gusto nilang doon ulit kasi napaka-iconic daw yung lugar na yun. Yeah. Kaso nga sobrang dumi. Yeah, so gumagawa sila ng plan. Ang tanong, aabot ba para sa Olympics? Kasi magjo-July na. Less than 1 month away na lang. Hindi ko alam kung kailan nila sinimulan to pero kung ganun kadumi, like dabi daw E. coli bacteria shit na ang hirap nun. Ang hirap linisin nun kung iisipin.
basically pwedeng magkasakit ka sa balat dahil sa paglangoy dyan. Diba? Sino gusto lumangoy dyan, di ba? Like, Ang hirap nun. mm, Pero sana, di ba? Sana naman magawa nila. Pero kasi, for the past parang months, alam ko nagkakaroon ng mga uproars sa France eh. Like nagkakaroon ng mga rally, mga ano tawag doon, looting na nangyayari. If tawag doon, nakita niyo yung ano sa tawag dito, mga hindi kasi mainstream yun eh, hindi pinapakita sa media eh. Usually sa TikTok ko nakikita or sa mga news outlets. May may mga nangyayari behind the scenes sa Japan, sa sa France na may mga nagpa-protest, eto pala, isingit ko lang since palapit na yung Olympics. Alam niyo yung Stop Oil Movement? yung ginagawa lagi parang almost all year, Yung may kita kang ganun. may orange silang sinasaboy sa ganyan, sa mga ganito. Kasi Olympics, siyempre, feeling ko kasi magkakaroon ng incident na ganyan. I'm not sure, depende sa security doon. Pero nakakalusot pa rin eh. Yung yung tawag dito, yung mga Stop Oil protesters, yung orange. Meron akong nakita kasi a video on TikTok. No? Sobrang nakakadismaya. Alam niyo yung yung Stonehenge? It's 'di ba, iconic. Ano ba tawag doon? May tawag doon Wonders of the world. Hindi siya natural, na siya, parang man-made. Oo, man-made siya pero like basta may ganung category. Historical wonder siya. Diba? It's basically guarded, no? 24/7. Pero may mga protesters ng Stop Oil na pumunta doon. Tapos, alam niyo yung fire extinguisher? Ilagyan nila ng orange na dye. Ginano nila yung Stonehenge. Like, isipin mo, ang counterintuitive kasi nung ginagawa nila. Oo eh. Para sa akin it's not a protest anymore. It's I get what they're fighting for eh. I get what they're fighting for in terms of Pero wala sa lugar. Yung mga nakikita yung nasa kalsada. Nasa kalsada, inaano yung traffic. Diba? Sila stop yung traffic. Humihiga sila sa kalsada. Tapos, isipin mo ikaw, papasok ka. Kailangan mo pumasok. Tapos, pero, diba, na-halt ka dun. Or you're going to work, diba? Nagda-drive ka. Hindi ka makaano. Pag may na-aksidentehan ka, ikaw yung liable, diba? What do you think of yung mga ganong protests? Yung mga ganyan kasing oil protesters, like parang ang layo ng, syempre, games, maraming viewership, gets ko yun. Pero mas lalo kang i-hate ng imbes na supportahan ka eh. Like, imbes na, magkaroon ka ng parang, ang tawag dito? Awareness, more like hate sa ginagawa nyo eh. Yeah, basically. Kung kaya nyong gumawa ng ganun, kaya nyo siguro gumawa ng better way of protesting. Way of protest na hindi makakasagabal sa tao. Na hindi, alam mo yun, yung parang hindi naman related dun. Yeah. Kasi I get what they're fighting for eh. Diba? Lahat naman tayo. Sure mag-rally kayo, okay lang yun kasi right naman yun. Pero yung antics na ganyan. Yeah, yung like yung sisirain niyo yung parang historical heritage or some may tanda nga ako sa meron pa sa may Mona Lisa dati. Yung binato ng paint. Oo. Pero buti protected yun at di na. Pero 'di ba isipin mo? Parang yung mga ganong types of for example sa tennis din meron din parang finals, semifinals. Tapos biglang may tatakbo sa court, magsasaboy-saboy ng kung ano-ano. Diba parang, it's not, I get na parang kailangan gusto nila na makita. To put the word out there. Na stop this, stop oil. But it's not
it's parang yung sabi mo, parang mas lalo silang napupunta sa bad light imbes na tangkilikin ng mga tao na, ay, oo nga, no? We should do this, we should do that. What do you think about Bronny to the Lakers? Bronny to the Lakers, pare. Ito Ay, natawa na lang din si Ping ang puta. Ito feel ko first ever to na mangyayari sa history ng sport. Ewan ko. Other sports, may ganito ba nangyari? Na mayroong anak na nakalaro niya yung tatay niya or mother niya. Sa same team. Same league. I'm not sure. I'm not widely sa ibang sports. Either football, wala pa. Parang wala pa. Sa football, parang wala pa. Sa tennis, hindi anak. Usually, coach. What do you mean, coach? Si Nadal, tinalo niya yung coach niya. Playing pa yung coach niya, ganon? Bago niya maging coach. Kumbaga, player na si Nadal, player pa rin yung coach niya in the future. Pero nung naglaban sila, natalo ni Nadal. Tapos, in the future, naging coach na siya ni Nadal. Parang ganon. Yes. Pero never pa nangyari yung anak. Ito parang alam mo yung anime shit na sa anime lang pwedeng gawin yung story na ganyan. Prove your worth, my son. Kaya dami tuloy. Parang inaano na Parang doon pa daming memes. Doon pa lang parang inaano na ni parang doon pa lang parang inaano na ni LeBron na siya sa debate na maging GOAT. Kasi yung hindi na naman yung usapan diyan yung like yung kung ano yung mga naambag mo Kasi considering na grabe na yung tagal niya sa longevity. Yung like yung pagstay nga lang ng healthy ng buong career niya. Oo. 'Di ba? No career-ending injuries? Yeah, wala. Diba? Doon pa lang maano na grabe. Kasi ang daming magagaling like sabihin sila ba yung mga like si Kobe, 'di ba? Nagka-hamstring. 'Di ba? And then si Lonzo Ball, 'di ba? Parang gumagaling na siya biglang Derrick Rose. Ang dami. Diba? Ang dami. Pero si LeBron, yung playstyle niya na like drive into the basket, yung talagang physical, kaya niya mag-physical, kaya niya mag-chill lang. Pero di siya nagkakaroon ng injury at tumagal siya ng gaano katagal sa for how many years? 21 na. For how many seasons? Grabe. Yung parang ayoko lang sa nangyayari kasi parang iniisip na iba hindi deserve kasi alam mo dahil tatay mo si LeBron feeling ko lang parang ginamit ni LeBron yung influence niya para i-drop si Bronny. Para sa akin kasi para sa akin parang pinapanood ko yung mga videos ni Bronny, parang hindi pa siya fit sa NBA. Na-injured rin kasi siya. Iba yung injury niya heart. Iba din. Heart Pero sa akin, para sa akin lang honest take ko to. Feeling ko hindi, parang may mas deserve pa dapat ng spot na yon kay Bronny. Pero since nagamitan ng influence ni LeBron. May pangalan. Pero nanggaling na rin kay Bronny himself, sabi niya parang, alam ko may video siya na sinabi niya or interview na ayaw niya magpa-draft. Don't draft me because of my dad. Sinabi nga yan. Sabi niya, I commend him for that naman. Kasi, who wants to live in someone's shadow, diba? Parang parang Naruto, Boruto parang ganun. Parang ganun. Who wants, diba? Gusto mo magkaroon ng career mo, pero hindi, ang hirap kasi lagi kang i-compare sa yung expectations ng tao sa'yo sobrang taas. Hindi na mawawala yung comparison, yung expectations. Kasi lagi kayo i-compare talaga. Your dad's LeBron James. What you gonna do? Pangalan mo pa, literal. Junior talaga. Bronny James. Suta na. Holy shit. Yes. Kaya feel ko isa sa exciting rin yun makita sa TV yung ganung. If ever maging kunyari, si coach anong coach lang ngayon si Rivers. JJ Redick. Si Rivers, si Redick pala. Sorry. Naka-podcast ni LeBron.
siguro ang iconic moment na yun pag sinab silang dalawa sa isang court. Like sabay sila papasok, no? Yung isipin mo na lang, yung imagine mo na lang yung picture na, like yung cold picture na Oo, sabay pre. sila. Yung like sabay silang nag-a-adjust ng shoot papasok ng court. Oo. Di ba? I Tangina. mean, Cold, sobrang cold pre. nun. Ang sarap ano nun. Ang sarap i-album cover nun. Oo, Wallpaper yan, grabe yun. pre. Tapos tangin na isipin mo, dun pa lang. Lakers pa. Lakers pa. Dun pa lang pre, masasabi mo na, like, holy shit. Grabe Like, yun. Again, ini-imagine ko pa nga lang. Oo, Gugustuhan diba? ako eh. Holy shit. Legacy ang puta. Diba? Holy shit, ganun nakatagal si LeBron sa league na makakalaro niya yung anak niya on the same team. Like, what you gonna say? Parang generational na never ulit mangyayari. Parang ang tagal bago ma-break ulit or magawa ulit yung ano. Parang unlikely na. Unlikely na statistically speaking, no? Parang in terms ganong of caliber na player yung anak niya. Kasi makakalaro usually niya. lagi magkakapatid eh. Di ba? Oo, kapatid or kamag-anak, yung mga ganyan. Pinsan, mga ganun. Pero to anak ang puta. Ang inang yan. Sana all. Ganon ka nakatagal. Tangina, ganon yung legacy mo. Holy shit. Inaisipin mo yun. Pero singit ko lang since NBA to. NBA pa rin naman tayo. Gusto kong itanong kayo since ako hindi naman ako super hardcore fan ng NBA. Kayo is more lenient kaya sa NBA, di ba? Sa basketball. I had this parang epiphany na naisip ko this past championship ng NBA, ng finals ng NBA. It was meh para sa akin. I'm not parang siguro Hindi. Speaker shit. Sige, parang meh yung championship sa akin. Kasi like ayoko naman sabihin na parang bias ako sa Mavs or what or okay din naman sa akin yung Boston. Wala naman hate sa Boston pero parang ang meh nung championship nila. Like hindi siya ganun kaingay. Tsaka hindi siya ganun karamdam yung impact na championship sila. Kayo ba? Ano ba yung tingin nyo sa championship sila? We did it! Same din. So, ganito kasi yan. The way na ang pangit kasi para sa ang pangit ng finals, hindi ko siya gusto. I mean, kung deserving nilang papunta doon, hindi sila nag-champion sila. Pero in a sense kasi na nag-champion siya dahil ang daming na injury along the way. Ang pangit. Para maging champion sila. Na-injure si Giannis, nawala si Jimmy Butler, nawala yung sa New York Knicks sila Bronson. Ang daming na-injured para lang makapunta sila sa finals. Like ang easy nung path nila, parang ganun ba? Yeah, cakewalk kumbaga. Kaya siguro parang meh. Tapos, ito kasi, ang ini-envision na bago ko muna sabihin, in other side, West Conference, Luka Doncic, ang daming niyang kinalaban na magagaling na walang na-injured. Yeah. Yun nga dun kaya parang nandun yung ingay Nandun yung ingay. Parang mas excited ako sa Mavs kasi nga ang daming pinagdaanan, puta. Lakers, Nuggets, tapos Nuggets, Timberwolves to Mavs. Mga narratives na na build doon, hype doon sa West talaga. Conference, sa East. Ang dami kasi na-injured. Kahit ako di ko pinanood yung finals kasi hindi ko na din pinanood. Diba? Like ang meh talaga. Expected kasi ko na yung kila kila Luka, 'di ba sila una Lakers, Nuggets. Natalo yung Lakers, 'di ba? Hindi, walang Lakers. Wala Lakers. Meron. Laglag sila ng laglag sila. Exit agad sila. So, sabi ko, oh shit, Nuggets to man. Ang galing nila Jokic. Nung kinalaban nila yung Timberwolves. Putang ina, what the fuck happened? Sabi ko, and then sinabi ko, Denver to, Timberwolves to. Timberwolves to kukunin nila. Nung kinalaban nila yung Mavs, oh shit. And then, okay, Mavs na to kukuha ng series. Putang ina. Kasi the way na na kinalaban rin ni Luka sila Harden, sila Westbrook. Though medyo washed na sila, pero still may papel pa rin yung pangalan nila. Yeah. May laro pa din naman.
So, nung nagulat rin ako nung Mavs versus Timberwolves, talagang tinambakan nila yung dinurog nila yung Timberwolves. Wolves. Siguro dahil sa parang playoff, tawag dito. Anong tawag doon, Peng? Parang veterans. May mga veterans din sa Timberwolves. Pero siguro mas napagandaan sila. Parang gano'n nangyari. Hype na eh. Super hype na eh. Ang Actually, problema din kay Luka, may iniinda na siya the way. along the way. So, may kita ko yung picture na parang dami niyang ice pack. Oo, ice pack. Oo. Parang yung Kobe ba? Yun, Mm. puro ice pack na, iniinta na lang. Tsaka kaya feel ko hindi siya naging hype na kasi dati. Tanda mo ba kung anong year yun, Peng? Yung may logo, may trophy yung court. Ay, hindi. Yun yung hinaabangan ng mga NBA fans na ibalik ng May NBA logo sa mismo. May championship trophy sa gitna ng court. 2008 ata to. Naka-display yung trophy. Kasi ginawa nila yon ng 2010 ata. Hindi ko sure. Kasi alam ko si Kobe ang ang nandun finals. Tapos di na nila ulit ginawa. Tapos syempre, yun nga, parang alam mo parang prime time game lang. Kasi walang anything new sa court. Walang extravagant na siya parang this is the finals. Walang ganun. Hindi ko alam kung merong player introduction na parang yung palong-palong parang walang ganun eh. Kaya hindi siya yun nga damay. yung yun nga yung hindi damay, 'di ba? Parang hindi mo feel na finals na ba talaga to? Parang mas normal dama games nanto. Mas dama mo pang finals yung Timberwolves Mavs eh. Oo, yun talagang pati yung Although finals Timberwolves naman and kasi then yun. Nuggets, 'di ba? Pero conference lang naman. Pero kung isipin mo, mas Pero- hype yun. Pero kung isipin mo, sobrang laki ng na-gain ng Mavs nung gawa nung run nila ng playoffs na to. Kasi yung center nila na rookie lang yun ata. Rookie ba? Tama ba? Rookie. Rookie lang yun, yung center Experience nila. Sobrang laki experience nun. And then naka-experience na si Luka ng playoffs. Umabot pa siya ng finals. So isipin mo, Finals. kung yung like off-season nga yung laro ni Luka ang lakas na eh. So imagine if naramdaman niya na yung eagerness na nandun na ako, magka-champion na ako, hindi ko pa nakuha. Siyempre gusto niya ulit makabalik dun para makaganti, 'di ba? So isipin mo na lang kung ano yung magiging next Luka sa etong bagong papasok na season. Susunod na season. Oo. Abangan mo rin si Anthony Edwards. Anthony, si Anthony Edwards kasi dati. Hype na hype ako sa kanya. Alam ko magaling na siya dati, pero hindi pa siya yung, alam mo yung rookie, pero hindi pa siya yung pupunta sa superstar level. Magaling na siya, pero di siya yung parang kailangan dumaan yung taon para gumaling siya. Hindi ko rin akalain, ito yung year na yun. Experience na to. Dumaan na siya ng playoffs. Umabot siya ng Western Final. Semis? Western Final siya. Oo nga, Timberwolves pala. Di ba? Western Final sila. Ayun nga, solid. Hype na hype ako sa kanya. Like kasi di ba sinasabi, parang next Jordan. Kamukha niya kasi. Kamukha niya, anak daw siya. Parang mga conspiracy theory Pero shit. meron na siyang meron tinrade na bagong guard para may katulong na si Edwards. Sa rookie. Rookie din. May katulong na si Edwards sa Timberwolves. So magandang abangan din yung team na yan. Abangan din. Kasi napansin ko lang sa team nila Edwards, pagka sinabay yung dalawang big man nila, si Gobert and si Towns, parang ang bagal nung play nila eh. Parang nagre-revolve na lang sa big mans and then depende na lang kung magpa-pop off si Towns. Parang wala siyang ganun ka-deadly na wingman. Na pwede niyang i-pass off. Na biglang meron si Jaden McDaniels. Kaso, yun nga, siyempre, kulang hindi siya parang level ni LeBron Wade, parang ganon. Yung bigla-bigla na lang. Yung di mo alam. Kasi parang onti ng options dati ni Edwards. Parang onti ng options niya. Parang pili. Or parang, alam yun. Yung sure ball, no? Oo. So ngayon, may katulong na siya ngayon. So pwede na siya kahit saan yung gusto maglaro. Maganda. Inaabangan ko din yung team nila. Tsaka maganda rin kasi nandun si Mike Conley. May may playoff experience yun eh. Through Grizzlies pa lang nun sila
Yung tawag doon, may tawag doon eh, parang bad. Basta si Zach Randolph, si Mark Gasol, Tony Allen. Siguro yung mga di nakikinig ng NBA, di na siguro nakaka-catch up yun. Oo, hindi na yan. Si Pero, Pili, tingnan mo, nakanganga, hindi nga kilig. Hindi ko kilala yung iba eh. pero yung dadala ng pagiging veteran ni Mike Conley, siguro pwede niya maipasa sa papalit na guard sa kanya. Feeling ko ganun yung nangyari kay sa Boston eh. Sino yung bagong pasok nila na galing Kalimutan ko na. kakampi ni Giannis? Holiday, si Jrue Holiday. Si Jrue Holiday. Oo. Sobrang Trail laking lang pa tulong niya. Sobrang laking tulong niya para mag-champion yung yung Celtics eh. Kasi two-way player siya. And then naka-experience siya ng ng championship eh. Alam niya na yung alam niya na yung feel, alam niya na kung ano dapat gawin. Siguro malamang nagbigay siya ng advice para sa mga magiging kampi niya na ganito yung pakiramdam sa finals. Pero ewan ko, di ko nga na-feel na finals na yun eh. Expected ko na yun eh. Siguro dahil din sa ang mga naging finals nun, sila Curry, Giannis, sila Chris Paul, sila LeBron, yun yung mga bigating pangalan na lagi. Jokic, Murray. Kaya siguro ang May. Walang superstars. Kumbaga. Basta ang conclusion, cakewalk. Sobra. We did it! What they gonna say now? Sabi nga daw, ginagaya niya lahat ng I guess we'll never know. Ewan ko. Pinapanood ko din, parang ang cringe din talaga pag pinapanood ko. Sabi ko, what the heck? Parang gusto niya talaga maging iconic, pero ang dami nag-question eh. Deserve mo ba mag-champion? Hindi ako super fan ng ng NBA, alam naman natin yan, pero na-cringe din ako. Like hindi lang pala ako, like kahit ibang NBA fans na-cringe din talaga. Yung sa trophy, yung sa I guess everybody wants to copy kasi na yung iconic photo ni Kobe na nakaupo. Wala, iconic. Sobrang cringe. Iconic talaga yun. Tsaka yung doon sa yung sumigaw siya. Doon, na-cringe ako doon. Like, sino ba yung sumigaw siya? Si Garnett? Sino ba yung kinain niya doon? Si Garnett, di ba? Si Garnett tayo na. Si Garnett. Si Garnett. Ramdam mo eh. Like, nandun yung dama. Alam mo yun? Dama mo na nanalo sila. Pero yung sa kanya, we did it. We did it. We did it. Parang wala lang eh. Parang pag yung paulit-ulit ngayon, parang nakita ko sa Facebook yung Dora na nga daw yung we did it. Hooray. Parang gano'n na nga lang daw eh. Oo. Yung iconic champion eh. Yung iconic picture kasi ni Kobe na yun, may bigat na storya kasi yun, kaya ang hirap i-copy. Sa mga hindi aware doon, yung why siya naka-post, siguro, alam mo yung gusto kong gawing poster, yun. Yeah, alam ko lang. The way siya kasi na naka-post is malungkot, pero yung trophy nandun. Then yung iconic or yakap niya. Iconic bomber jacket. Anong nangyari kasi nun, parang hindi sumipot yung parents niya at the game. At the same time, parang basta may problems. Personal problem. So, nung nag-champion siya, hindi siya parang alam mo yun, dapat masaya, di ba? Pero siya parang malungkot. So, yung picture na yun, hindi yun to post. Hindi yun to post. Hindi yun, like, hindi yun scripted. Kasi meron siyang dinadamang may dinadala yung tao eh. Kaya siya nakaganon. Nanalo siya. Pero like, di ba, syempre isipin. Kaya iconic. Kasi nakikriz na naman ako pag naalala ko. Isipin mo yung kay LeBron, Cleveland, di ba? This is for you. Di ba? Iconic shit. Iconic. Kobe, nakaganon. Tapos kay pati yung kay Garnett, 'di ba? Yung kay Garnett kaya niya sinabing we did it kasi nga 'di ba? Tinalo nila yung pinaka-expected na mag-champion, sila Kobe. Tapos grabe, cringe. The heck. Yeah, kaya pag napapanood ko, Sino best?
Yeah, so feel ko ito ang aming episode for today. Mga No? sports Yeah. analyst. Yeah, Ano, sports lupit. analyst. First time to like hindi ko parang bigla kasing alam mo yun, nag-align. Ang ina kasi tennis pa no? Kung di ka nag-tennis, hindi sana sports to eh. Doon Actually, nagsimula. wala nga dapat ako sa episode na to. Ako din. Kasi Actually, din. actually, si Dre, si Peng, wala dapat sila. Ako lang dapat. Tsaka, ako lang. Mag-isa lang ako. Hindi ako sa sarili ko. Hindi, charot. Ano ba Owen nangyari kay PM. Rowan? Ewan ko dun, tulog. Ayun, tulog. Si PM kasi PM, may sakit. may sakit kasi. So, he's under the weather. Si ating Pag-asa man. So, Literally. under the weather. Literally. So, yeah. Basically, this is our 19th episode. Maraming salamat sa mga nakinig. Maraming salamat sa mga nagstay hanggang dulo. Yun, comment down below kung ano yung paborito nyong jersey. Yeah. And comment down below kung na-cringe kayo kay... Siyempre, follow our socials din, no? TikTok. Alam mo yun, bigay ng tulong sa amin yung the way na nagbigay ng tulong yung TikTok na mag-boost yung yung episode namin nung past few days ng inababot ng 2,000 ang puta. Gulat kami nun sa YouTube, di ba? Nag 2K views. So maraming salamat. Follow our socials. Sa mga nagpo-post kami lagi dun. Sa TikTok, IG, and YouTube. Watch out. And yeah, so basically, this has been Peds. Yeah, Dre. Bang. Peace out. Yeah. See you next time, bro. Lego. See you in the next.